Kabayan! Si Chairman Sergio Ortiz Luis Jr. ng PCCI kasama natin. Mr. Chairman, magandang morning! Ay, magandang umaga sa iyo, Jerry, at Tunyig, at sa mga nanonood at pakikinig sa atin. Apo, Good morning po. Kausap po namin kanina maglulugaw pero masayang masaya at talaga namang kahit maraming pagsubok sa buhay, lumalaban at humahanap ng solusyon. Tayo ho ba sa medyo mas mataas-taas na konti ng negosyo? Kumusta ho ang epekto nitong mga sa negosyo nitong mga nakaraang nagdaang bagyo? Ay, bagsak na bagsak ang productivity natin. Naku po. Hindi malaman na pati mga operation na abala. Sana bagay, huminto na, no? Pero sana ma-improve natin yung warning system. Ano pong ibig sabihin? Warning system natin, marami pong mamamatay sa atake sa puso, sa malulunod sa bahay. Alin ho doon? Yung sa alarm sa cellphone? Oo, kumisan, sunod-sunod. Hindi naman pinpointed, tsaka ano yung oras, ano? Sana, suggestion ko lang, baguhin nila yung warning sa red warning, sa orange, saka sa yellow. Para hindi tuturog na-atake ka sa puso nagugulat ka, no? Merong mga time nung last week, for instance, nung nagkabaha-baha lahat, ano? Orange warning lang tayo nun, ha? Orange warning lang tayo nun. The other day, red warning tayo, wala ulan. Pero wala. Wala ulan, tama. Sana, ipinpoint nila yung, lalo sa NCR, malalaman mo doon kung saan kung anong oras. Hindi yung warning, red warning for the day. Buong araw. Patay na. Uwian ng tao, uwian ng estudyante. Estudyante Delayed. natin, huli-huli na nga dito sa area natin. Pero Kaseryo, hindi ho ba kaya kayo medyo inis na ganyan dahil nahuling may extra kayong cellphone na tumunog? Kwentuhan nga yun, kwentuhan nga yun. Tumutunog kahit ano. Yun na sana, nakakatulong talaga yung warning, pero nakaka-perwisyo rin. Dahil unang-una, ang pagka nagtatagal ng hinto ng trabaho, maghinto ng eskwela, lahat na nagdidesisyon, wag lang masisi. Kasi nagkakaroon ng problema na halimbawa, hindi nasundo yung mga bata, bigla nahuli yung declaration. Wag lang masisi ang name of the game. Opo. Pinakamarami na tayong bakasyon sa buong Asia. 23 yata yung national vacation. Tapos dadagdagan pa ng mga bakasyon ganyan. Yung productivity na bagsak na bagsak. Ay, estudyante natin, nahuhuli na. No? Nawawalan pa ng mga days dahil sa declaration na hindi naman kailangan. Kumisan hindi naman work from home yung nangyayari, work from the malls dahil declared na holiday. Pero Chairman, pero doon sa suspension ng trabaho, gobyerno lang naman na nagsususpend ba ng trabaho. Sa private ay discretion ng mga nasa private sector. Totoo yun. Pero ang problema, pag hininto mo ang gobyerno, marami rin sa trabaho, hinto rin, ala ka rin mo magagawa. Hinto ang gobyerno. Oo. Oo nga, okay lang yun. Pero sa estudyante akong worried. Napapawi ba yun nawawala? Sa estudyante, huling-huli lang tayo. At ako nakaka-make up kaya sila, hindi ko alam Meron pong actually meron pong mga online katulad nung mga anak ko saka pamangking ko sa bahay mga busy naman sila. Tuloy-tuloy naman yung pasok. Wag lang mapuputo lang internet ha. Tuloy na pumapasok naman sila. Kumbaga mabuti na lang po at mabuti na lang po merong infrastructure na what I'm saying po kabayan ay mabuti na lang naturuan tayo kahit papano ni pandemic
ng online. Kasi kung katulad dati, pag sinuspend ang klase, nasa bahay lang yung mga bata, kung ano-anong kalukuhan lang din ang ginagawa. Iba nagtatampisaw sa tubig, sa baha. Ngayon, nauobliga silang may gawin sa loob ng bahay kahit papano. Ako, sabi ko nga po kanina, Kaseryo, pwede naman nating hanapan ng sisisihin lahat ng buhay natin sa Pilipinas at isara na natin ang Pilipinas. Pero somehow, may mga bagay na dapat din tayo ma-appreciate. Totoo yun. At dapat, ang problema lang, hindi lahat ng lugar natin may internet. Hindi lahat ng mga estudyante natin may access sa equipment, no? Yun ang problema. So, pag sinabi natin work from home o yung mayroon sa inaasahan natin lahat sila hindi. Majority wala namang gamit Tama po kayo doon. Meron silang tinatawag na asynchronous. May assignment na ibinibigay kahit hindi sabay na online ng klase. Meron pong ginagawa yung mga kabataan na kung may hahabulin man ay hindi na 100% kumbachero. Yun sana. Huli na nga tayo. Dapat sana ma-improve naman yung sistema. Sino ba mag-declare? Kailan di-declare? Ang area. Hindi yung buong bayan o buong city di-declare ka agad automatically, no? Sabi ko nga sa'yo, ang name of the game dito sana, huwag lang masisi. Kasi kumisa nangyayari yun, na-delay yung may sisi. So, huwag lang masisi kahit isang linggo, i-declare na holiday, huwag lang masisi. Teka, Chairman, maalala ko nga pala yung wage increase dito sa Metro Manila. Yan ay TRO, may injunction. Pero ano bang, kayo ba sa PCCI, sa inyong organisasyon, may bukod ba kayong inihaing petition against the wage increase o wala na? Alam mo kasi, yung Regional Wage Board, ang every year ginagawa yan, no? Opo. For the first time, yung composition nga pala dyan, dalawang representante ng workers, dalawang representante ng employers, isang NEDA, isang DOLE, isang DTI. So Okay. ito yung composition yan. Ayan, every year, nagduwadaan sana may mga computation, kung anong gagawin, increase. For the first time, ang ECOP kami, we dissented from the amount, kasi yung original na ng workers dyan, 200 pesos, tapos compute, lumabas sa 85, para nagkasundo ang gobyerno, tsaka kami, nagprotesta kami dahil computation namin, may gere. Mataas ang inflation, mataas ang fuel, mataas ang everything, So, hindi naman po pwede na gamitin natin yung abnormal situation na yon sa pag-compute yan. Dahil pag tinaas po yung sweldo, hindi mo na bumababa pag nag-normalize, So, ang computation kasi namin, using all the numbers, hindi lalabas ng 50 pesos. So, for the first time, after so many years, nag-dissent kami. Pero nagboto natalo kami. Okay. Naniwabo yung Sinunod lang yung suggestion namin na gawing 2 tranches, 60 and 25. Pero yung, so nag-dissent kami, pero as a member, talo kami, majority win, we respect the decision. So kami, yung in-encourage sa amin yung member namin ipatupad. In spite of the TRO, marami sa mga member namin pinatutupad yung binigyan yung 60. Okay. Ay, nakakatuwa naman, mga ilang percent po ng members nyo ang nag-increase pa rin kahit may TRO? Kahit may TRO na. Hindi ko masabi, pero lahat ng mga nagtatanong sa amin, in-encourage namin yun. Kasi, unang-una, yung mga member namin kasi hindi naman yung mga micro yung mga maliliit, Pero yung mga micro, malaki yung problema riyan Kasi, yan ang hula ko dyan, lalabas yung decision dyan na hindi makikialam ang korte.
ipare-retroactive yan. Yung Ganun din. Tama, Oo, tama. Tama kayo dyan. Tama po, kabayan. Hindi namin yung maliliit. Huwag nyo gagastahin yung pera na yan. Pag retroactive, may problema kayo. Eksakto. Opo. Sinabihan namin yung iba, Ibigay na. sige na nyo kayo kung maibibigay. Tama. Ano ba naman ang interest na maitag mo yung konti pera Konti na lang. yun? Oh. Malaking tulong na yan. Tama po. Ganyan po ginawa namin sa Katunying sa kabayan yung mga empleyado, halos 200 lang naman yun. Sabi ko sa aming HR tsaka sa finance, ibigay nyo na at hindi naman natin pera yan. Doon din papunta yan. Yun din ang ending yan. Most probably yan, pwede mong pustahan yan. Mag-i-pabili, retroactive yan. Paano gagawin mo kung ginasta doon ng mga maliliit mo? Alam mo naman, isang kahig santo kayo, marami mga kumpanya. No? Opo. Problema pa nila yan. Pagka nag-retroactive, tapos wala silang pambigay kung nagasta na sa iba. Ano? Tama. Maganda yung naging nangyari. Opo. Kaseryo, salamat po. Thank you, Magandang umaga po. kabayan. Ingat po. Ingat po. Maraming salamat din sa inyo at enjoy the rain. Nakakauwi pa ba kayo sa Kabyaw? Oo. Ingat po, ingat po. Alam ko yung mga kababayan ko riyan. Salamat po. Kaseryo Ortiz Luis ng PCCI.